Magandang araw mga mag-aaral. Halina't matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa pagbibigay ng sariling solusyon sa suliranin mula sa kwentong kababalaghan. Layunin. Naibibigay ang sariling solusyon sa suliranin sa kwentong kababalaghan. Tingnan ang larawan na ito. Ano ang masasabi niyo sa larawan? Ano ang kadalasang suliranin pagkatapos bumili? Tama. Minsan ay kulang ang sukli at minsan naman ay sobra ang sukli. Tungkol saan kaya ang kwentong ating mapapakinggan? Ngayong araw ay may mapapakinggan tayong isang kwentong kababalaghan na pinamagatang Ang Mahiwagang Tindahan sa Lumang Kalsada. Alamin kung ano ang magiging suliranin ng tauhan sa kwentong ito. Isang maulang gabi, inutusan si Mika ng kanyang ina na bumili ng tinapay at gatas sa isang lumang tindahan na matagal nang walang bumibisita. Pagdating niya roon, may isang matandang babae na tahimik lamang na nakangiti. Bumili si Mika ng mga sumusunod. Tinapay, 45 pesos. Gatas, 35 pesos. Nag-abot siya ng 100. Nang pauwi na siya, napansin niyang 40 piso ang isinukli sa kanya. Nagtaka siya dahil pakiramdam niya ay sobra ang sukli. Nang lingunin niya ang tindahan, wala na itong bakas. Tila naglaho na lamang ito sa dilim. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang ina. Sinuri nila ang resibo at napagtanto nilang ang tamang sukli ay hindi 40 piso. Nagpasya silang bumalik sa lugar upang isauli ang sobrang sukli, ngunit wala na silang nakitang tindahan. Isang matandang kapitbahay ang nagsabing matagal nang wala ang tindahang iyon at isa lamang itong lumilitaw sa mga taong tapat at marunong magsauli ng hindi sa kanila. Mula noon, naniwala si Mika na ang katapatan ay mahalaga kahit sa mga mahiwagang pagkakataon. Tanong. Kung ikaw si Mika, ano ang una mong gagawin nang mapansin mong sobra ang isinukli sa'yo? Ipaliwanag kung bakit iyon ang iyong pipiliing gawin. Paano nakatulong ang pagkukwenta ng kabuuang halaga at tamang sukli upang matuklasan ni Mika na may mali sa kanyang natanggap na sukli? Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi na isinauli ni Mika ang sobrang sukli? Ipaliwanag ang maaaring maging epekto nito sa kanya at sa ibang tao. Ano ang naging suliranin ng tauhan sa kwento? Paano niya ito nabigyan ng solusyon? Ano nga ba ang suliranin? Ang suliranin ay ang problemang kinakaharap ng mga tauhan sa isang kwento. Sa tekstong naratibo, lalo na sa kwentong kababalaghan, ang suliranin ay maaaring may kaugnayan sa mahiwaga o hindi pangkaraniwang pangyayari. Mahalaga rin na makapag-isip tayo ng sariling solusyon sa suliraning kinaharap ng mga tauhan. Ang ating mungkahing solusyon ay dapat maging makatotohanan, ligtas, at angkop sa sitwasyon. Ano naman ang solusyon? Ang solusyon ay ang paraan ng paglutas sa suliranin. Maaari itong manggaling sa tauhan o sa sariling mungkahi ng mambabasa batay sa kaniyang pag-unawa sa kwento. Sa pagbibigay ng sariling solusyon, tandaan ang sumusunod. Unawain muna ang suliranin sa kwento. Mag-isip ng ligtas at makatuwirang paraan upang malutas ito. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napiling solusyon. Pagsasanay 1. Panuto. Magbigay ng sariling solusyon sa suliranin sa mga sumusunod na tekstong naratibo ng kwentong kababalaghan. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Ang mahiwagang kampana. Habang pauwi si Ben, narinig niyang tumunog ang isang lumang kampana kahit wala namang tao sa paligid. Maya-maya ay may narinig siyang boses na humihingi ng tulong mula sa lumang simbahan.
Ang misteryosong anino. Habang naglalakad si Lisa pauwi, napansin niyang may aninong tila sumusunod sa kanya. Sa tuwing lilingon siya, wala naman siyang nakikitang tao. Ang lumang balon. Habang naglalaro si Carlo, may narinig siyang mahinang tinig na humihingi ng tulong mula sa isang lumang balon. Natakot siya, ngunit gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ang kakaibang liwanag. Habang nagkakamping ang magkakaibigan, may nakita silang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan. Gusto ng ilan na sundan ito, ngunit natatakot ang iba. Tandaan. Ang pagbibigay ng sariling solusyon sa suliranin sa kwentong kababalaghan ay nagpapakita ng mapanuring pag-iisip, wastong pagpapasya, at kakayahang magmungkahi ng makatuwiran at ligtas na paraan sa paglutas ng mga problema. Pagtataya. Panuto. Magbigay ng sariling solusyon sa suliranin sa mga sumusunod na tekstong naratibo ng kwentong kababalaghan. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Ang kakaibang tawag. Habang naglalakad pa uwi si Nina, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa isang bakanteng bahay. Wala naman siyang nakitang tao. Ang misteryosong libro. Sa silid-aklatan ng paaralan, nakakita si Carla ng lumang aklat. Pagbukas niya rito, kusa itong gumagalaw at tila may mga pahinang bumabaliktad ng walang humahawak.